Nandun din kayo 'no, sa Hong Kong, doon sa panahon na nandun si former President, Rodrigo Duterte. Meron bang kaibahan or kahit yun question niyo rin po yung legality nun? And dito po Yes. sa paghahanda Nung naman para po kay Senador Bato de la Rosa, if ever po? yung pagkadakip po kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, maski anong English po ang gamitin nila, illegal talaga yon, no? Illegal talaga yon kasi hindi dumaan yon sa judicial process, judicial confirmation process here. Whether you apply Article 17 of 9851 or you apply the Rome Statute under Article 59, hindi talaga dumaan sa competent judicial authority yon. So maski anong English pa ang gamitin, illegal yon. Dito naman kay Senator Bato de la Rosa, ito ang exciting kasi ang sabi ng DOJ wala silang warrant, ang sabi ng DFA wala pa silang kopya ng warrant, ang sabi ng transnational crime wala rin daw silang warrant. At yung spokesman mismo ng ICC nagsabi walang warrant. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong description ng kanyang trabaho. Nakalimutan siguro niya basahin at i-remind yung sarili niya about Article 11 no, of the 1987 Constitution, Section 13. Naka-enumerate yung trabaho niya doon. With due respect po kay Ombudsman, hindi ata trabaho ng Ombudsman ito, yung makikialam about sa ICC processes. Binasa ko, hindi ano doon. Hindi po kasali ito sa kanyang job description. And worse, itong ginawa niya even violates ICC rules, no? Kasi yung mga applications for warrants and warrant itself, kung sealed pa ito, no? Hindi ito pwede i-disclose unless allowed by the justices themselves, no? Ang ibig ba sabihin nito ay si Ombudsman Rimulya ay may authority from the ICC judges to reveal the contents of the warrant? Alam mo, he has to explain that because this is a grave violation of the rules in the ICC itself because this is supposedly confidential. And as to why he divulged that, can give us many conjectures, no? Grounds for conjecture, such as but not limited to. Baka ginawa niya ito para matakot si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam mo, they are capable of anything. Yung kay PRRD, ako din ng lead counsel doon, klaro yun, kidnapping. Ano ba ito? PRRD part number 2, De La Rosa version. So, kaya nga, sana naman they would heed the rule of law, no? Kung merong warrant, let it go through the proper processes. If they would treat it as an extradition, then follow the rules on extradition which became effective on November 10. If they follow surrender because they are always barking that they will rely on Article 17 of RA 9851 on surrender, well, they must likewise understand that they have no rules and regulations. They have no IRR yet as to how surrender would be effectuated in the Republic of the Philippines. If they will tell us they will rely on Article 59 of the Rome Statute, hello, there is even a question now in the petition for certiorari which we filed questioning whether or not there is still legal basis on the part of the Philippine government to continually cooperate with the ICC in the light of the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Now, granting ex argumenti gratia that Rule 59 or Article 59 would apply, wala pang specifics eh. Like for example, pupunta ka daw ng competent judicial authority. Wala pa nga tayong rules of procedure. Ano ba itong competent judicial authority na ito? MTC ba o RTC ba? Or Court of Appeals ba? Ang sabi din dito sa the arrested person or the person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state. So, kung law of that state, so Philippine law yan, Rules on Criminal Procedure. Sa Rules on Criminal Procedure natin, kailangan may
warrant of arrest. It should comply with Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And as to how the due process of law would be observed, wala ding rules on procedure in so far as surrender is concerned. Kaya nga, with utmost due respect doon po sa ating kaibigan na prosecutor po na self-executing daw yung Section 17 of RA 9851. With utmost due respect, I digress and I do not agree simply because of the fact that the self-executing provision or non-self-executing provision per Manila Prince Hotel case, which he cited, applies only to constitutional state principles. It does not apply to statutes because statutes require publication. It requires the passage of implementing rules and regulations, and to a certain degree even kung may penal provision, kailangan ka pa magpasa doon sa sa UP Law Center, no? So kaya hindi talaga yan self-executing provision. Hindi pa nga naka-define yung rules of procedure po. Kaya medyo mali po. Opo, attorney, nakikita nyo rin po ba na, kasi nagbabasa rin ako ng mga komento, marami din sa mga kababayan natin, alam nyo naman, nag-aanalisa. Hindi ba itong pamamaraan na ito ay pagtapik doon sa ICC na parang pampagising sa kanila, hoy, mag-ano ka na, mag-issue ka na ng warrant, parang ganito. Nakikita nyo rin po. Hindi ko alam kung masasagot nyo po ito, attorney, pero sa inyo pong opinion. Well, there is some truth to it, no? Maybe this is a way to cajole or even force the ICC to issue the warrant. Parang ganun ba? Tagal nyo naman mag-issue ng warrant, deklara ko na nga ito. Eh, hindi, baka nakalimutan lang ni Ombudsman Remulla na una, hindi niya trabaho yan. Hindi na po siya DOJ Secretary, Ombudsman na siya. Reactive lamang siya. He receives complaints. He acts on complaints. Hindi na po siya pulis. Oh. Tapos pangalawa, bawal po mag-reveal ng mga sealed matters doon sa ICC. Nandun yan sa rules ng ICC unless lang allowed by the judges. Ang ibig ba niya sabihin, yung kanyang premature declaration to the public, may approval yun sa justices? Aba, it affects now the integrity of the justices. Bakit alam niya yung DFA secretary natin, DOJ, hindi alam. Yung ICC spokesman, hindi rin alam. Nakakasira yan sa integrity ng ICC processes. Opo, balikan ko lang yung inilabas na rules on extradition proceedings po. May bago po ba rito, attorney? And nakikita nyo rin po ba na sa panahon ni PRRD, malinaw na yung mga unang mga nakasaad po doon sa atin pong batas, kaugnay nga po dito sa pag-handle ng mga individual na may kinakaharap na kaso sa ibang bansa? Well, dito sa extradition rules, wala ito nung panahon kay PRRD. Pero meron tayong PD 1069. Yun yung extradition law natin. Sasabihin nila, hindi naman mag-apply yung kay PRRD kasi hindi naman state yung yung ICC. At tama yun. PD 1069 applies only to state request for extradition. But that does not mean that they will not comply also with the very Article 17 that they are citing on surrender. Ang surrender pa nga, wala pa ngang rules of procedure sa panahon ng pagdakip ni PRRD. Kaya nga illegal yun. Granting na yung Article 59 ng Rome Statute, effective pa yon. Hindi na tayo party yan, nag-withdraw na tayo, so dapat hindi i-apply yung Article 59 kasi hindi na tayo party. Granting ex argumenti gratia na party pa tayo, i-apply natin yung Article 59. Dapat dumaan siya sa competent judicial authority nga. Ilang abogado na nagsasabi dito, bagong graduate sinasabi. Oo. Hindi dumaan dun. So, illegal talaga yun. Maski anong English ang gamitin doon, illegal yun. Meron kasing kasi attorney na pangalang justice sa ahensya kaya siguro yun na. Yun, ang korte nagbibigay ng justice kaya yun siguro yung inequate nila na sila na yung magiging kinatawan ng korte.
Oo, pero prosecutor kasi sila eh. Hindi naman sila competent judicial authority. Maski anong English gamitin natin dyan, hindi talaga sila nag-comply. At saka yung mga forms, kasi I studied this intently, no? Kasi kami yung nag-file doon sa Supreme Court. Pati nga sa form doon na pinilapan ni Lacanilaw, ang sabi niya, has this been referred to a competent judicial authority? Ang sabi niya doon, no. O, ha? Wala Mm. siyang alam. O, i-review nyo yan. Naku po. Wala. So, Pero sa tingin nyo po, attorney, kung meron po talagang ICC warrant of arrest given, if ever man meron, yes. sino po yung unang magsasabi? Si Ombudsman or ang DFA, ang Korte, ang DOJ? Sino po? Ganito yan. Kung i-follow nila by analogy, yung pinakabago na yung extradition rules, dapat idaan yon sa DFA. Mhm. Okay? Department of Foreign Affairs. Pag-aralan kung kompleto ba or nandyan ba lahat ng mga papeles at saka requirements, i-transmit yun sa Department of Justice. And the Department of Justice will conduct its own assessment and they will file it with the extradition court. Where is the extradition court? According to the rules, new rules, it will be the extradition court where the extraditee resides, or if unknown, where the head of the authority, no, is where the office of the authority, meron sila, may executive authority, may central authority, no, doon daw ipa-file. So, kumbaga, ang unang malaman yung DFA. Hindi po ombudsman. Walang role ang ombudsman dito. Pero sa tingin nyo po, attorney, gaano po kadelikado na halimbawa, ito, opisina po ng ombudsman, panay po yung mga ganitong mga klase po ng mga pahayag. Hindi po ba ang atin pong hustisya, nakapiringa yan eh? Parang nagiging bias na ba tayo? Pero parang yun pa yung nag-uudyok na parang guilty na. Parang yun yung ipinamumukha eh. Kakaiba kasi itong ombudsman natin ngayon sa mga nakalipas, which is napo na rin ito ng nakalipas na administration ng ombudsman na medyo mas publicly na-access panay yung press con, unlike sa mga nakalipas, hindi lang si panahon ni Martires, kasi even before nung nakapag-cover ako, hanggang press release nga, parang din yan parang Supreme Court na press release, minsan isang pahayag lang limited, kumbaga as much as possible meron talagang pagtimbang na hindi talaga parang ang isang panig guilty na. Una sa lahat, no, I have to agree with you, sir, na unique talaga itong ombudsman natin ngayon. Kasi, ombudsman is supposedly the primordial agency which has constitutional authority to act on complaints against public officers. And they are supposed to be, hindi katulad sa kanya na meron pang radio program, no? May radio program palagi sa press conferences. Unique talaga ito siya. Kaya nga bagong-bago itong characteristics po ni Ombudsman Rimulya. I'm not saying that it is bad. It is just unique and unexpected, no? Opo. Of an ombudsman. I agree with you on that. Opo. Sir, si Senador Ronald Bato de la Rosa ba, kagaya po ni former President Rodrigo Duterte, meron ba siyang kinakaharap na kaso unang-una dito po sa Pilipinas na may mga kaugnayan na dito sa mga sinasabing siya ang pumatay or siya ang nasa likod ng mga pagpatay sa kasalukuyan po? Wala akong alam no? I've been his lawyer. Hinire niya ako last year. Wala akong alam na na meron siyang kaso. Kasi kung may kaso si Ombudsman Rimulya naman ng Department of Justice Secretary noon pa, di dapat final niya yun, no? Kasi our courts are working Our justice system is healthy and alive. Then supposedly, we have primary jurisdiction over commission of crimes here in the country. So the DOJ should have initiated prosecutions against Senator Bato de la Rosa rather than surrender its jurisdiction to a very far away court which is located in Hague, Netherlands. Kasi po napag-usapan na natin even before, kayo po nag-handle po kayo sa kaso ng Maguindanao Massacre Maguindanao Massacre, na dihamak na mas marami po yung sinasabing bilang po ng mga
napatay compare doon sa mga reklamo kay former President Rodrigo Duterte, 50 plus, 56, 55, sa kay 58 58. yung Sa kay kay PRRD 40 plus lang, 'di ba? Yes, Pero opo. nagkaroon ng 'di ba? Judgment, though matagal, pero meron. Pero naalala ko, sinabi rin ni dating Justice Secretary Remulla, ngayon ombudsman na during that time daw, meron ng problema sa ating justice system, pero yung kay lang, yung nagka-problema daw kay former President Rodrigo Duterte. Baka ito rin yung magiging rason niya na, ay, ipasa na lang natin yan sa kasi may problema sa justice system natin dito. Pero parang bukod tangi lang sina PRRD ba? At saka si Senador Bato de la Rosa, ang kanilang kaso na palyado yung justice system. Kaya nga, parang, no, I hate to say it, but there are grounds to believe na politika talaga ito, no? Politika ito sa paningin ko kasi walang ibang rason eh. Our courts are a system, or our court system is healthy and alive. There are crimes are prosecuted here in our country. Yet sa kay PRRD at saka kay Senator Bato de la Rosa, give up natin yung ating otoridad at saka jurisdiction at binigay natin ito sa isang korte na napakalayo doon pa sa Europa, no? So parang may problema talaga ito. As a matter of fact, we will question that, no, continually. Attorney, mayong gabi, si Jason po ito. Babalikan ko lang, attorney, kasi yung nangyari, nag-announce si Ombudsman Remulla, pagkatapos dininay ng ICC kasi dapat ang paniwalaan lang is yung kanilang mga press releases, yung mga nakikita nating announcements doon sa kanilang mga website. Pero despite of the sa kabila nitong pahayag ng ICC spokesperson, ay naglabas ulit si Ombudsman Remulla ng pahayag ni Ombudsman Remulla kung paano siya nakakuha ng kopya at bakit walang kopya ang DOJ, bakit walang kopya ang DFA. Yes, dapat ang tanong dyan next time doon sa mga reporters, kasi hilig siya interview, no, with due respect to the new ombudsman, no. Tanungin din niyo, sir, di ba sa rules of procedure po ng ICC, bawal po na i-reveal sa public yung mga sealed documents unless authorized ng mga judges. Okay? May authority ka ba sa mga judges ng ICC na i-reveal ito? Pangalawa, paano ka nagkaroon ng authority? Pangatlo, sino ang nagpadala sa iyo niyan? Kasi gusto namin malaman. Bakit namin gustong malaman? Kasi gusto namin malaman kung fair ba itong processes ng ICC. Paano nangyari yun na isang opisyal na wala namang kinalaman doon sa pag-implementa ng warrant of arrest, ombudsman naman siya, nagkaroon ng kopya, no? This affects the integrity of the ICC processes. Doon ita-trial daw si Senator Bato de la Rosa. Ano pala yan? Palakasan yan dyan? Di ako maniwala na merong ganyan yan, ha? Pero nangyayari. So it is a legitimate question that has to be answered by Ombudsman Remulla. Yung mga question na paano ka nagkaroon ng kopya niyan, inauthorize ka ba ng mga justices ng ICC na bawal man yan isa publiko kasi confidential yan. Bakit ka nagkaroon ng kopya? Sinong nagbigay sa iyo ng kopya? Sinong justices nag-authorize sa iyo? No? Kaya para malaman natin, yan ang primordial questions na dapat i-answer niya. Sir, nakikita niyo pa rin po ba yung sitwasyon, kagaya na lang po nung nangyari kay PRRD, dininay ng Malacanang, dininay ng other agencies na hindi pa papasukin ng ICC, wala silang connection with ICC, the arrest of PRRD. Then suddenly, biglang nagsabi sa isang interview si DILG John Vic Remulla, sabi niya, it's a team effort yung nangyari kay PRRD. Sa tingin ninyo, sir, parang dininay lang ng other agencies? May nakikita ba kayong ganyang storya na dininay lang ng other agencies na wala silang alam, wala pa silang natanggap? Pero yun pala,
alam na nila, parang baka eventually sasabihin na rin din nila, it's a team effort. Ganun, sir. So, kaya nga medyo nakakabahala kasi nito kasi supposedly confidential yung mga ganyan. Ni-reveal ni Ombudsman Remulla tapos dininay ng other agencies. Yung denial parang nasa isip tuloy namin baka dininay lang ito para magkumpiyansa si Senator Bato de la Rosa at kung nandyan na si Senator Bato de la Rosa bigla na lang nilang dakpin Yes. kasi we have already secured confirmation na meron palang warrant of arrest and we already have a copy at tapos idretso na naman nila padala doon sa sa Netherlands. Sana hindi ganun kasi bawal talaga sa batas yun, bawal din sa moralidad, no? Foul yan, foul. Sir, kasi itong investigasyon naman sa flood control project, medyo lumalalim na. Do you see this as a diversionary tactic? Para Yes. makalimutan yung storya dyan sa korupsyon na yan. Totoo yan kasi ang akin talagang tingin dito para ma-divert yung atensyon ng mga tao doon sa grabe trilyones na korupsyon sa flood control projects, no? Sa tingin ko lang talaga, I may be mistaken, no? Ginawa na naman itong issue na pati yung eto lang administrasyon na ito na hindi hindi uniform, hindi harmonized yung kanilang communications, no? If you are a leader, hindi mo i-allow itong yung mga iba-iba yung mga bosses ng different government agencies, no? This reflects the kind of leadership that you have. Sabog, no? Sabog kasi itong high official sabi, merong warrant, ang iba naman walang warrant. Baka strategy ito talaga na sabog kunwari kay para dakpin nila, kidnapin na naman, diretso na naman i-rendition na naman doon sa Hague, Netherlands. Yan, speculation yan, but it has some basis to our mind. Sir, kanina ay nakapanayam ng mga media si Vice President Sara Duterte. Hindi niya naman, wala siyang direktang komento about the ICC arrest warrant kasi sabi nga ni VP Sara, wala namang inanunsyo din ang ICC. Pero nakausap niya si Senator Bato at pinayuhan nga niya na maghanda na. Sa ngayon, sir, ano po ang paghahanda na ginagawa po? Though di naman natin pwedeng i-divulge lahat kung anong ginagawa talaga ng legal team, pero kamusta yung paghahanda ni Senator Bato de la Rosa? Kamusta po si Senator Bato sa gitna po ng isyong kinakaharap po niya ngayon? Prior to November 8, nag-usap kami. Pero hindi itong pinag-uusapan namin. Iba yung topic namin, no? Ang kausap ko lang ngayon yung pamilya, yung may bahay niya, tsaka yung anak niya. Yun ang bago nga lang kayo tumawag sa akin at bago ako pumasok sa Zoom, kausap ko yung anak niya, no? And I have been, assuring them that we are doing anything and everything to protect the rights of the good senator, no? May mga hakbang po tayo, hindi ko lang pwede masabi po sa inyo kung ano yung mga hakbang natin, but we are doing something para naman maprotektahan yung karapatan po ni Senator Bato de la Rosa. I know na ngayon medyo anxious sila, no? There is great anxiety dahil doon sa declaration ni Ombudsman Remulla. Tapos nadagdagan pa kanina kasi nag-press con pa siya at inaffirm talaga niya na meron daw talaga despite the denial of the DOJ officials this morning. So kaya nga because of all this, we are constrained also to do our acts, and as a matter of fact na anticipate namin yung denial ng DOJ kanina, and part po yun sa magiging reaction namin. Abangan na lang ninyo sa aming mga moves po in the days to come. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po. Salamat po sa panahon, sir. Dagang salamat si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Senador Ronald Bato de la Rosa, naghatid sa ating oras, 10:21